Nabigyang pansin mo na ba o nasuri ang ibig sabihin ng free will? What does it mean to be a free moral agent? May iba't ibang pananaw tungkol sa free will at ang una nating tatalakayin, the first view is the humanist view. Ang humanist na pananaw ng free will ay sinasabi na ang tao ay may likas na kakayahan to make autonomous choices at hubugin ang sariling kapalaran. Sa pananaw na ito, people can achieve personal growth or self-actualization gamit ang kanilang reason at personal agency imbes na madiktahan lamang ng biology, environment, or even divine will. Sa humanism, binibigyang diin nito ang individual potential, moral responsibility at subjective experience. Naniniwala ang mga humanist na self-determined ang tao at may kapangyarihang pumili, kaya accountable sila sa kanilang actions na taliwas sa deterministic views. Ngunit may dalawang problema agad ang nakikita natin dito. Una, rational problem. Pangalawa, theological or moral problem. If choices are purely spontaneous, walang dahilan o motivation para sa pagpili. At kung walang motivation, walang moral significance ang actions, kung pag-iisipan natin ang isang nilalang na walang prior inclination or instinctual drives ay hindi kayang pumili dahil ang paggawa ng desisyon ay nangangailangan ng internal metric, motivation, o environmental stimulus para mag-udyok ng action over inaction or alternative action. Meaning kung wala akong prior inclination, ay neutral ang will ko, wala sa kaliwa o kanan, wala sa kabutihan o sa kasamaan, basta neutral. To help illustrate this idea, alam mo ba yung children's story na Alice in Wonderland? Sa isang bahagi ng kwento, sa kanyang paglalakad, nakarating si Alice kung saan naghiwalay or nagsanga ang daan at dahil dito, siya ay hindi makapag-decide. Nagtanong siya sa Cheshire Cat kung aling daan ang tatahakin. Sabi kay Alice ng pusa, "That depends. Where are you going?" Sabi ni Alice, "I don't know." Sabi ng pusa, "Then I guess it doesn't matter." So kung walang plano, walang desire to go anywhere, walang intent, then what difference does it make kung kaliwa o kanan? Sa sitwasyong iyon, Alice actually have four choices. Kaliwa, kanan, bumalik, o tumayo at manatili at doon na lang matatapos ang kwento. Dahil bakit niya pipiliin ang kahit alin sa apat kung wala siyang reason? She wouldn't make a choice. She'd be paralyzed. The humanist view of freedom implies effect without a cause, but spontaneous choice is a rational impossibility. Now, about the second view. Biblically, fallen man is not neutral. He has an inclination against God. Ang taong lugmok sa kasalanan ay hindi neutral. Mayroong bias o pagkiling palayo sa Diyos. Sa Bible ay pinapahalagahan hindi lamang ang mismong gawa, kundi pati ang intensyon sa likod ng pagpili. Biblical teaching values not just the act itself, but also the intent behind the choice. Dahil kung walang intent, paano nagiging morally significant ang ating mga aksyon? Kapag walang moral significance, ibig sabihin hindi na inherently tama o mali, mabuti o masama ang ating mga actions. Life then is reduced to personal preferences, self-interest, or nagiging basehan na lang ang social conventions. Ang isang tao ay nagiging accountable hindi dahil sa pagiging mabuti, but for how you manage your own survival and desires. Inevitable ang social breakdown. Ang cooperation, trust, at sense of community ay nagsisimulang masira habang nagdo-dominate ang self-interest, leading to conflict and instability sa society. At kapag wala ng moral frameworks, deep guilt might disappear. Mapapalitan ito ng fear of embarrassment, pagkapahiya, o takot sa social or legal repercussions. Hindi na conscience ang nagdadrive ng actions, kundi pag-iwas na lang sa kahihiyan o punishment. Sa ganitong pananaw, ang tao ay nagiging accountable hindi dahil sa pagiging mabuti,
kundi dahil sa kung paano niya na-manage ang sariling survival at mga desires niya. You're not measured by goodness but by how well you navigate and achieve your own goals. Yung actions mo ay hinuhusgahan based sa practical results, pleasure, pain, success, or survival, imbis na sa intrinsic goodness ng actions. Hindi na mahalaga kung mabuti o masama, kundi kung ano ang nakapagbigay ng benefit o harm sa sarili. And this view is often taken by those na bininigyang dahilan ang kanilang mga ginagawa na alam din nilang mali. At dahil sa mga dahilan na ito, inevitable ang social breakdown. Ang cooperation, trust, at sense of community ay masisira habang nagiging dominant ang self-interest, which leads to conflicts and instability in society. The humanist view of free will faces criticism primarily because it is seen as unscientific and overly optimistic about human nature at mahirap din siyang i-reconcile philosophically sa concepts ng determinism o randomness. Ikaw kaibigan, ano ang view mo dito? Make sure to share, like, and subscribe sa ating channel. Blessed day ahead to all.